Baka pauwiin na ng PBA itong Macau Giant Pandas pagkatapos tambakan ng 52 points nitong San Miguel Beermen kagabi. Nakita natin na umpisa pa lamang ay dinurog na ng SMB itong Macau. Sabihin na natin wala yung top scorer nila, no? At may ilang players ng Macau na injured, pero yung ganyang casting score na halftime na 43 points ang lamang na San Miguel. Sabi nga nung iba parang sobra na yan. Kaya nga marami talaga nadidismaya dito sa Macau ilang araw na, no? Dahil sa mga very lopsided na resulta sa mga games nila. So lalo na siguro ngayon pagkatapos itong matalo ng mahigit 50 points kontra sa San Miguel. Halos matapatan nila yung ginawa ng Reino Siendo sa Blackwater kung saan tinambakan ng 56 ng Reino Siendo Blackwater kailan lang nung Marso. Yung halftime lead ng San Miguel na 43 points kontra sa Macau ang pinakamalaki sa kasaysayan ng history ng PBA. At marami nga naniniwala na hindi na ito nakapagtataka, no? Dahil itong Macau talaga hindi maganda nilalaro umpisa pa lamang. Kaya nga ngayon tignan natin kung ano ang gagawin nitong PBA, no? Dahil maraming mga fans talaga nadidismaya dahil sabi nga nila yung bumibili ng ticket para dyan parang nalulugi. Dahil kapag naglaro Macau halos ilista mo na matatalo sila. Kaya nga ngayon tignan natin kung anong gagawin ng PBA dito, kung mag-iimbita pa ba sila ng ibang mga teams. May mga nagsasabi na yung restrictions kasi ng PBA sa Macau ang nakasama, yung pinagbawalan nila na kumuha ng mga local players na sumali doon sa draft. Kaya naman isa yan doon sa mga sabihin natin mga problema dito sa Macau, no? Although kung talagang seryoso Macau na maglaro at mag-champion o at least mag-compete man lang, no? Makaabot man lang sa playoffs, dapat kumuha sila ng iba pang mga players. As it is, nasama talaga nung lumabas dito sa game na to, no? Congrats sa San Miguel nanalo, pero itong Macau talaga kinakailangan ay mag-improve yung lineup or else hindi na yung pababalikin sa PBA. Mukhang nagka-problema pa itong Converge Fiber Xers dito sa pagkuha nila ng import dahil yung una pa lang nilang choice, hindi itong si Cameron Clark, ibang import yung kukunin nila pero hindi pumasa doon sa physical ng PBA at yan ang dahilan kung bakit napilitan silang kunin ito si Cameron Clark. So ibig sabihin, hindi ito ang first choice nila at ibig niya sabihin, medyo tumindi pa talaga itong problema sa imports nitong Converge Fiber Xers at yan ang dahilan kung ba't marami nagsasabi talaga na medyo mahihirapan na itong Converge, no? Ang isa pang nakasama dito sa Fiber Xers, yung upset win ng Terra Firma kontra dito sa NLEX Road Warriors. Dahil do sa panalo na yon ng Terra Firma, ibig niya sabihin, tabla na sila nitong Converge Fiber Xers ng kanilang record at pareho sila ng grupo. So yung magiging match up, yung game nitong Converge kontra sa Terra Firma, magiging very crucial yan. Dahil baka kung sinong manalo dyan, yun ang makakapasok sa playoffs. Tandaan natin, may mga apat na teams lang ang papasok sa playoffs dito sa bawat grupo. At dito sa group na kinasasalihan ng Converge, halos sigurado nang papasok itong NLEX, San Miguel at TNT Tropa. So ang pinagtatalunan isang slot na lang at malamang iyan ay Terra Firma or Converge. Kasi yung Titan Ultra at Macau, halos ilista mo na out na yan. So iyan ngayon yung magiging problema dito sa line-up ng Converge Fiber Xers, no? Kaya nga sila nagpalit ng import pero hindi pa natin natitiyak na kung sino yung makukuha nila ngayon at kung tatagal ba talaga itong si Cameron Clark dito sa Converge Fiber Xers. Kaya magiging very interesting ang mga susunod na araw dito sa Converge Fiber Xers, lalo na dito sa mga adjustment na gagawin nila para naman maging mas maganda ang takbo nitong kanilang lineup at yan yung makikita talaga natin na gagawin nitong Converge Fiber Xers sa ngayon. Mukhang panahon na talaga dito sa PBA siguro na kinakailangan magkaroon ng sariling venue. Nakita natin tinamaan na naman ng delays yung game ng Macau at ng San Miguel dahil tumulo yung bubong ng Inares Center gaya nung nangyari doon sa Ninoy Aquino Stadium. In fairness, nung malakas naman talaga ulan at hindi lang ito nangyayari sa PBA, maski na sa NBA, may mga stadiums doon na nagli-leak din kapag sobrang lakas ng ulan. So, hindi na ito bago, no? Pero syempre para sa PBA, mas maganda siguro na magkaroon na rin sila ng sariling stadium para naman yung mga fans hindi na nagtataka at hindi na mahihirapan na palipat-lipat ng venue. Ang isa pa, no? Kadalasan kasi yung venue na pinagdadaluhan ng mga fans para sa na pinagaganapan ng mga PBA games. Minsan, syempre, meron niyang mga ibang event na nakaschedule. Baka ibang sporting event o concert o kung ano pa man. So, ibig sabihin, kapag may mga ganon, hindi makakapag
attend, hindi makakagawa ng PBA games doon. Kaya nga kung may sariling venue PBA, hindi na nila poproblemahin yung booking. Kaya sa tingin ko, yan yung dahilan kung bakit panahon na talaga para itong PBA magkaroon ng sariling venue. Maganda rin kung may sarili silang venue dahil syempre, yung kikitain doon sa kanila mapupunta. Dagdag sa revenue yun. At mas madali na rin para sa mga fans dahil iisa na lamang yung pupuntahan nilang lugar at hindi na nila kailangan palipat-lipat pa. Alam na nila kung saan sila pupunta kapag gustong manood ng mga laro sa PBA. Kaya nga ngayon mukhang isa yan sa mga dapat sigurong planuhin nitong PBA talaga ngayon. As it is, isa yan sa mga inaabangan natin na po pwedeng mangyari dito sa labanan. Dito sa PBA ngayon, no? Yung pagkakaroon nila ng sariling venue na sa tingin ko long overdue na talaga at hindi na ako magugulat kung yan talaga ay mangyayari na sa mga susunod pa na mga araw at paplanuhin nila talaga. Itong TNT Tropang 5G naman daw ngayon ay isa doon sa mga tumitingin kung magiging available pa itong si Dalf Panopio mula sa Blackwater Bossing dahil gusto rin siguraduhin ng TNT na makukuha nila ang nasabing player. Gusto raw ng TNT Tropa ito si Panopio dahil nakita nila na parang Jordan Heading ito maglaro na hindi injury prone. At itong si Dalf Panopio, alam natin, gusto makuha yan ni Coach Tim Con. So, isa yan sa mga indikasyon talaga na magaling tong player. Kaya si Coach Jot Reyes, isa naman doon sa mga interesado na makakuha ang nabanggit. Ngayon, depende na lang yan kung papayag itong Blackwater doon sa trade offer ng TNT Tropa. So far, no, itong Blackwater lately, nakikita natin hindi pumapayag doon sa mga trade offers maski na ng MVP group. Dahil gusto raw talaga nila na maging malakas yung team nila. Kaya nga ngayon, tignan natin kung mangyayari yan. As it is, itong Blackwater Bossing ay wala para balak bitawan to si David, si Bearfield at si Panopio, yung kanilang big three. At merong mga indikasyon ngayon na baka yan talaga yung kanilang plano. Pero tignan na lang natin kung sakasakali, no, baka TNT gumawa ng magandang offer para makumbinsi itong si Coach Patakino na i-trade na si Dal Panopio. Pwedeng i-offer ng TNT si Simon Enciso at yung iba pa nila mga players para mapapayag sa ganitong klaseng sitwasyon. Pero in the end, nasa Blackwater yan. Nila kung ano man yung i-offer nitong TNT Tropa. Dahil syempre kung ikaw naman ng TNT, hindi ka papayag talaga na basta-basta na lamang na mawalan ng tinatawag na mga magagaling na mga players. At yan naman talaga yung iniintay natin dito sa TNT, no? Kung magkakaroon sila ng ganyang klaseng offer at kung magkakaroon sila ng kasunduan dito sa kupunan ng Blackwater pagdating sa pag-acquire kay Dalf Panopio na isa sa mga tinuturi ngayon ng mga top point guards dito sa PBA, isa rin sa mga pinaka-underrated. Shoutout kay Jonel Alagon, Ireneo Salangsang, Dexter Domer, Anthony Alon, Malyari Mascareñas, si Michael D. Binabati din natin si Mondi Guzman, si Romeo Conchada, si RG Bueno, Katsakino Dokusin, si RG Bueno, binabati din natin, Conchada at ang iba pa.